OG Diaz, abay sinupalpal ni Manay Lolit Solis patungkol sa pag-link nito kay Miss Catherine Bernardo sa isang politiko. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at palagiang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw ay i-congratulate natin si Miss Catherine Bernardo sapagkat minsan pa ay nakapag-renew siya or muli kinuha na naman siya ng isang brand, no, na kung saan ngayong araw nga ay ipinost ng kanyang isa sa mga glam team niya ay yung kanyang TBC or TV commercials and yung kanyang photoshoot, no, kung saan pinapakita niya dito na kahit ano pa pong pambabash at panglalaglag at paninira ng ilang mga bashers ay hindi pa rin talaga maaalis, no, yung katotohanan na si Miss Catherine Bernardo ay isa sa pinagkakatiwalaan ng ilan sa mga malalaking brand dito sa Pilipinas. So, siya po ay isa na naman pong TBC at isa na naman produkto ang nagtiwala sa kanya. Alam naman natin kung gaano po katindi at kalakas, no, at kalaki yung talent fee ni Miss Catherine Bernardo when it comes to sa mga brand, no, at sa mga ganitong klase ng produkto. Ito pong Concise na to, this is gonna be the second year ng kanyang pag-i-endorso ng nasabing brand. Maaaring dahil po sa kanyang endorsement na ito, mas lumakas po yung produktong ito. Kasi hindi naman siya kukunin yan ulit kung hindi po talaga tumaas ang sale. So, ibig sabihin, marami pa rin talagang mga nagtitiwala, no, sa lahat ng mga, kasi alam naman natin na bago po niya i-endorse ang isang produkto, siya po mismo, sinusubukan niya. Siya po mismo ay talagang tinatry niya po ito para talagang maging mas credible, no? At makita niya yung magandang effect nito para sa kanya. So, yung Concise na yan is ay multivitamins na available po yan sa lahat ng mga drugstore sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, no? Kaya naman talagang sobrang sinasabing super rich ang isang Miss Catherine dahil sa mga ganitong klase ng mga endorsement. Pero, ito na, no? Dahil aside from being so popular at talagang isa sa itinuturing na pinakasikat na artista dito sa Pinas ay talagang pinag-uusapan pa rin dahil isa sa mga write-ups nitong si Manay Lolit Solis kung saan ay pinagtanggol niya si Miss Catherine. At parang sinusupalpal niya ang ilan sa mga intriga nitong si Mr. OG Diaz towards Catherine. Matatandaan po ninyo na si Mr. OG Diaz ang nag-splook na si Miss Catherine Bernardo ay ang kanyang totoong boyfriend o yung kanyang boyfriend ngayon ay walang iba kundi isang politiko na sinasabing isang gwapong politiko na inuugnay sa pangalan ni Miss Catherine. So marami mang mga nagdi-deny at marami mang mga hindi naniniwala kasi wala man lang tayo ni isa mang ebidensya na makapagpapatunay talaga na ito po ay kanyang karelasyon. So dahil dito, sa isang post po at sa isang write-ups ni Manay Lolit Solis na inalathali niya ngayong May 24, 2025 ng 12 a.m., siya po na mismo naloloka. Kaloka na hindi pa rin daw pala tapos ang mga bashers sa pag-iintriga kay Catherine Bernardo sa di umano'y karelasyon nitong politiko. Naging usap-usapan naman daw yon dahil nag-post na may nakakita raw sa dalawa pero wala namang maipakita na litrato o ebidensya. Sinabi lang na nag-post ang lugar pero walang maipakitang pruweba. Kaya naman hindi na yon pinaniwalaan ng mga followers ng actress. Higit ng iba ay tigilan ng usapan tungkol sa love life ni Catherine kung wala namang proof. Paulit-ulit na lang ang mga yan kasi pag-link sa kanya politiko raw pero hindi naman napatunayan at kung sino-sino pa nga raw ang dinadamay. Parang napaka-imposible naman daw na lumalabas ang dalawa na walang makakuha ng litrato na kahit pa nasa tagong lugar pa sila, no? Which is very true. Ito po, dito lang ako humanga sa sinabi dito ni Manay Lolit Solis. Kahit po ako, hindi rin
rin ako makapaniwala dun sa sinasabi ni OG Diaz na ganun nga, no, na parang nililink niya ito, pilit niyang nililink at talagang tumatayo siya dun sa paninindigan niya na boyfriend nga or parang ang boyfriend ni Miss Catherine ay isang politician. Kung ang ibang celebrity nga raw ay pribado sa isla at nasa ibang bansa ay nakukuha na ng litrato na hindi na nga nire-respeto ng ibang fans ang privacy ng mga artista, ang dalawa pa kaya masyado na nga raw gamit na gamit ang issue na ito kay Catherine ng mga bashers niya. Saka kung totoo man di umano ang mga sinasabing relasyon nila, ano namang pake nila. Matanda na si Catherine at hayaan na siya kung saan siya masaya, no? So ito po yung kanyang pagtatanggol. Parang gusto niyang i-abolish yung sinasabi ni OG Diaz na meron nga karelasyon si Catherine, which is tama naman yung sinasabi at mga aligasyon nitong si Miss Manay Lolit Solis na sinasabi niyang may karelasyon pero wala kayong maipakitang ebidensya kahit man lang isang litrato na magkasama sila. And that's really impossible. Kaya naman talagang naniniwala ako na hanggang sa ngayon, talagang single at talagang may inaantay pa rin si Catherine Bernardo for yung pinaka-best na tao para sa kanya. So, antay na lang natin yan. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaksyon po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So, unahin po natin ang nagkomento, no? Dito po patungkol po kay Mr. Alden Richards kahapon yung pinost po natin. Unahin natin ang comments mula kay Miss Herminia Mangilan. Sabi niya, wala kinalaman si Catherine dyan. Alam nilang dalawa ni Catherine na di nyo ba alam ang sabi ni Kat na nanghihinayang siya kay Alden. Alam, ibig sabihin may alam si Catherine na di natin alam. Syempre, close silang dalawa at nagkwentuhan sila, open sila sa isa't isa. At alam nilang dalawa kung ano man yan. Kaya huwag tayo magsalita kung ano tungkol sa kanilang dalawa. Kasi sila lang dalawa ang nakakaalam kung ano man yan. Ayan. So, ito po yung kanyang comments with regards to this, which is very true, no? Na kung ano man po yung pinagdadaanan po nila or ano man po yung mga pinagdadaanan ni Alden Richards ngayon. For example, na-depress siya. Hindi naman ibig sabihin na na-depress siya is yun po yung kasagsagan na sinasabing may kinalaman si Catherine. Which is, isa rin naman si Catherine Bernardo sa mga nakatulong kay Alden. Mamaya tatalakayin natin yan. Sabi ni Raquel Versosa, sa mga natulungan ni Alden, sana kahit support sa mga projects niya at dasal para sa kanya ang gawin ninyo. Go Alden, nandito kami ng pamilya ko. Tuloy lang ang buhay at walang sukuan. Marami pang project mo ang gusto naming mapanood. Alam niyo po, ako po naniniwala ako dahil sa pagiging generous at sa pagiging matulungin ni Alden Richards, hindi po yan hayaan ng Diyos na maghirap or bumagsak ang karera niya. Dahil lahat po ng mga tulong na ini-extend niya sa iba't ibang tao na hindi niya kilala, lahat po yun rewarded yun ng Diyos. Nakikita po ng Diyos yun. Sabi ni Miss Amelia, salamat, bumalik ka na sa Kat din, na-miss ka na namin. Totoo ba na secret married na daw sila? Sana totoo para lalong sumayo sa Alden. Sasagutin natin yan. Sabi ni Mr. Ireneo Rodriguez Mersa, pahinga din si Alden, trust God always. Ayan. So nakita niyo naman po, di ba? Parang talagang naglaylo si Alden Richards sa showbiz kasi nakaramdam siya ng burnout eh. Nakaramdam siya ng sobrang pagkapagod. Kaya tignan niyo ginagawa niya. Para matanggal yung pagka-burnout niya dun sa ginagawa niya is, siya, nagbabike, tapos gumawa siya ng isang programa kung saan magiging beneficial sa lahat. Sabi ni Mr. Renato, speaking of interview, try mo panoorin yung interview niya sa People Asia, doon mo maintindihan yung nangyari sa buhay, in-depth analysis. Meron ako na share sa'yo sa yung dyan sa YouTube Dareds channel. Baka sa sa Facebook page ko, sa Dareds channel. Anyways, napanood ko po yung ilan sa mga clips, pero hindi ko napanood yung kabuuan. Pero, sa base po sa mga interview ni Alden Richards, lagi kang may mapupulot sa kanya. Sabi po ni Miss Raquel Versosa, yun, sinabi niya nga na dapat lahat po ng mga tinulungan ni Alden ay suportahan din siya or ipanalangin siya. Kasi, maaaring nakikita nating nakasmile si Alden, pero deep inside is durog na yung puso niya dahil sa matinding pinagdadaanan niya. So, yun po yung ating pong dapat na tinitignan, So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone!